Ang Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. At dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Tinapos na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang players ng Ateneo Blue Eagles na sina Reneva Terbonia at Divine Adili. Base sa resulta ng investigasyon ng CIDG, may pananagutan sa paglabag sa anti-hazing law ang 11 individual sa sinapit ng dalawang players. Kabilang dito si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 5 iba pang miyembro ng coaching staff. Ganon din ang 2 student manager ng team, isang physical therapist at 2 utility o ball boy. Ito ay sinabi ni Coach Tab Baldwin sa dati niyang interview, and I quote, "It was built around the fact that it's very difficult for young men who are at the height of their playing prowess, all of whom had egos that are fed by loving parents, adoring girlfriends, adoring fans, victories along the way, and these egos needed to be broken down to the whole." Aniya, alam ng mga coach na delikado ang dagat sa Aurora. Subalit, pinili ng mga ito na palusungin sa tubig ang mga players nang pasado 2:00 ng hapon kung kailan high tide. Alam nila na pwedeng merong mangyari kasi tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. So alam niyo na hindi lumangoy, alam niyo na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niyo pa rin paano mag-handle ng rip current. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat hindi nakaranas ng pambubugbog o initiations ang mga players, nakaranas naman ang mga ito ng emotional distress na pasok sa anti-hazing law. Hindi sila sinaktan, ngunit dinala sila sa mapanganib na lugar kung saan nangyari lahat na to. Okay. In the elements of the anti-hazing law, it does exposure to weather and forced calisthenics were one of them. And because of the calisthenics and the exposure to weather, it resulted into the drowning of 2 individuals. Kasama sa elemento ng hazing na nakita ng CIDG ay ang physical o psychological suffering. Ito ay dahil sinubok ng mga coach ang physical at mental toughness ng mga ito sa pamagitan ng water activities sa gitna ng malalaking alon at masamang lagay ng panahon. Sinabi niya rin, and I quote, "The best way to do that is to break the man and reduce him to a state where he can't do things on his own and requires the assistance of others in order to accomplish something," unquote. What we seek to do is stretch the limits of these players, take them near their limit, unquote. Ayan po ang pag-iisip at samahan ng BIBAB. Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sasang-ayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon. And so, the Philippine National Police nag-imbestiga ng maayos. Okay? And so, we are now, the pieces of evidence that were gathered shows that a case can be prosecuted under Republic Act, the Anti-Hazing Law. Okay, so yun ang recommendation natin. Dagdag ni SILG, hindi pa rin ligtas sa posibleng pananagutan ang Ateneo de Manila University. When it comes to Ateneo, there is a concept of loco parentis which might be explored by the Department of Justice, but that requires a deeper investigation into the law. We are just looking into the criminal aspect, but definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the 2 individuals. Samantala, naipaabot na ng CIDG sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Nakatakda din aniyang magtungo sa tanggapan ng CIDG sa susunod na linggo ang magulang ni Baterbonia. Leia
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.